Good morning, Good evening na pala. Alas 6 na pala ng hapon dito sa amin. Pero napakahayag pa ng aming sanlibutan. Alas 6 kasi during daytime, alam niyo naman ako nocturnal. Gising ako sa gabi. Siguro mga alas 10 na ako ng umaga na maka-doze off, makatulog. So, I wake up normally late afternoon. Dito ako natulog sa aming bagong bahay kagabi. Ipapakita ko sa inyo kung paano ako magsimula ng umaga. In the morning when I rise, give me Jesus. Okay, after that ay maglinis-linis tayo ng ating mukha. Tapos simulan na natin ang ating araw. Kailangan ko pala ng suludlan ng sabon dito. Ayoko ng ganitong sabon guys kasi heavily scented siya, may perfume siya. So allergic ako sa mga heavily perfumed na mga sabon. But anyway, wala tayong choice kasi wala tayong mga gamitan dito. Alright, fresh na yung mukha lang. Tapos, before we would start, saan na ba yung toothbrush ko dito? I think ito yung blue sa akin. Magpa-brush muna tayo ng ating teeth. Tapos, ating hugasan ang baso na ating ginamit para next time na gagamitin natin ay assured tayo na clean siya. Tapos, dahil lalabas tayo mamaya, kailangan natin ng SPF na lotion. Para namang sun itong mukha natin. Magde-develop tayo ng dark spots dahil sa sun damage. Okay. Pagkatapos ay lilinisin natin ating pamalahin ang ating bathroom sink para next time na gagamit tayo fresh looking na din siya. Tadang! So, after dito, punta tayo sa ating bedroom. So, ito yung ating mga labahan at ito yung Bible. Mabasahan ko kayo ng Bible. Ang paborito ko talagang binabasa sa Bible in the morning is the book of Psalms. Kasi dun mo talaga i-align mo ang iyong spirit praising the Lord. O, di ba? Ito, babasahin ko ito. Psalm 27. Ito yung meditation ko noong July 2 of 2012. Wow, 2012. So, mga ilang years na? 12, 22, 14 years ago. What? Okay. Kasi, sabi ko sa inyo, linalagay ko talaga yung mga dates para alam ko kung kailan ko siya nabasa or kailan ko nabili or kailan ko na ano. Alright? At ito din, meron din sa, okay, let's do the Psalm 27 first. 14 years ago. Okay. So the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life, of whom shall I be afraid? When evil men advance against me to devour my flesh, when my enemies and my foes attack me, they will stumble and fall. Though an army besiege me, my heart will not fear, even though war break against me. Even then will I be confident. One thing that I ask of the Lord, and this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. For in the day of trouble He will keep me safe in His dwelling. He will hide me in the shelter of His tabernacle, and He will set me high upon a rock. Teach me your way, O Lord. Lead me in the straight path.
I am still confident in this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord, be strong and take heart and wait for the Lord. Guys, ang ganda talaga. Hindi ko alam kung paano ito i-translate sa Tagalog, but hanap na lang kayo, i-google nyo sa Tagalog version, Psalm 27, Salmo 27, at basahin nyo early in the morning at mabibless talaga kayo. Alright, so thank you Lord for your word, and I pray Father God that you would bless the people who are watching me right now. Okay, tabi lang natin ito. Tapos ito ay mga labahin ko. Ito yung nagamit ko kahapon. So mga labadami, labango. Dadalhin ko yan sa laundry mamaya. Tapos ito ay nalabahan na ito. Kaya atin na itong itchapuera. Hindi naman itchapuera. Dito lang natin ito ilagay. Kailangan pa ng lining. Ay nako. Ano naman talagang dapat na aayusin. Since hindi na siya magina ngayon, siguro tatanggalin ko na ito. Kailangan na itong labahan. Labadami, labango na naman tayo. Or do I have to wait for another week? Kasi hindi na siya masyadong maginaw. So siguro we'll wait for another week before we will completely itatago na natin ang ating mga comforter. Tapos ito na lang bed sheets yung gagamitin natin. Kasi yung mga comforter, dapat lang yun sa lamig, winter time. Okay? Kasi kumain ako dito sa bed kagabi. May ano pa. Sana ba yung trash can ko? Diyan ka lang muna. Trash can ko ay nagtatago. Ay, ang dami mga, ano dito? Kasi kumain ako sa bed ng cake. Kaya yan, ang nakala kong karpentera. Tapos, iaas lang sinabi ng ano dito? Bakong. Magtakip dito sa loob para sa ating kinabasan. Okay. Tapos, atin lang itong pipiluin. Hey, Yeah? I'm gonna back up a little bit because they're doing some tree. Jerry said, "Is it okay if you back up? I Yeah. want to make sure." Yeah. Yep, I can do that. Ay naku guys, ang hirap dito ng ating mga beds kasi ang daming layers of cheche-boreche na kailangan ayusin. Hinihingal na ako. Hingal pa more. Pero pag summer na, mawawala na atin na itong titiklopin ang ating comforter. So, hindi na siya masyadong mahirap itiklop yung ating beddings. Pakita ko lang sa inyo, just for video purposes, kung paano magtiklop ng ating beddings. Okay, tadam! Yan lang. Tapos, ay lilinisin natin ang iba pang parte ng ating ito ay dadalhin ko doon sa laundry. Tapos, yan, yung bed is okay na yung bed. Tapos yun, ito siya ay damit ni Corey papunta dito. So, nagbihis siya ng construction uniform niya. So, para hindi dungisan itong kanyang regular clothes. So, atin itong atin din itong itiklop at nahuhulog yung mga kanyang kayamanan na walang laman. Tapos, tapos niyang magtrabaho doon sa front yard, yun na. Pag uwi na kami sa kabilang bahay, doon na magbibihis na naman siya ng kanyang regular. Okay? So yan, dyan ka lang muna. On to the next room. Alright. So master bathroom, okay na.
bedroom, okay na. So, itong mga labadami labango natin ay dadalhin natin sa ating laundry. Hindi muna ako maglalaba ngayon kasi wala pa akong, wala ako sa mood na maglaba. Hello, laundry. It's been a while. Kumusta mo? Diyan ka lang muna. Oh, shoot. Naglaba pala ako last time at hindi ko minala. Or I did not. To, kailangan itiklop yan, but mamaya ka na kasi iba yung tupagin ko. Punta muna tayo sa kusina at tingnan nyo, napakadilim ng aming bahay. Tapos yung kinain ni Cory ay hindi pa niya natapos, mamaya lang yan. So, kailangan natin ng ilaw, liwanag sa dilim. Bahala ka na dyan. Okay, and then madilim pa rin, so kailangan natin ng ating ilaw. Yan. Alam niyo naman ako, pag hindi ako gumagamit ng aking eyeglasses ay hindi talaga ako masyadong nakakita. Ang gusto ko lang dito sa aking chandelier is yan, one of my prized possession. Kaya lang ang daming alikabok. So, kailangan pa yan, linisin. At ngayon ay nandito na tayo sa ating kusina. So, what I'm going to do is, tapos ko na itong hugasan earlier this morning. Alam niyo naman ako, hindi ako makatulog. So, awake ako kaninang madaling araw. Kaya, naghugas-hugas na lang ako. So, atin na itong i-situate. Dadalhin mo ang aking palasyo. Ito medyo may pagkabasa pa. At napakabasa pa niya. Okay. At tapos ay dadalhin ko kayo, ilalagay ko yan doon sa ilalim ng ating stove. Yan. And then, yung iba. Itong baso, hindi pa siya namala. Yan. Tapos itong spoon rest ko ay ilagay ko lang sa taas ng stove. Yan. Kasi dyan siya talaga dapat. Tapos ito, ilalagay ko dun sa cabinet para alam ko kung saan yung mga lugar-lugar na pinaglalagyan ko ng aking mga chichibureche para hindi na ako mawawala pag dito na kami talaga titira. Ewan ko kung kailan. Ewan ko kung bakit ba ganyan. Damdamin na. Alright. Good as new. Ngayon ay, before ako mag-water sa labas, magluluto muna ako ng pang-dinner namin para pagkatapos dun sa labas, ready na ako sa pagkain. But, as useless, medyo madilim pa rin. Anong gagawin ko? Teka lang, tingnan natin sa refrigerator kung may pagkain ba tayo, which is, wala. May kanin ako na na-save dito, so, magluluto ako muli ng kanin. Alright, time check ay alas 7 na ng gabi, 7:16, tapos luto na yung aking kanin at air fry ako ng remaining chicken namin the other day, yung ready to cook na.
na chicken wings. Mga ilang piraso lang naman. Tapos, ito yung aming alas 7 ng gabi dito sa America. Tingnan nyo. And spring has sprung indeed. Yan oh. So, binuksan ko ang ating makusgano na bintana kasi ang baho ng kapaligiran dito sa loob ng bahay. Kasi yung yung chicken na in-air fry ko, napaka siya, may anghot ba? I don't know what's the term for that. Tapos, bubuksan ko siguro itong aking windows para makita ko yung husband ko, Joe. Hi! There's Lexi Dean! Is that my Lexi Dean? Yes, it is. Lexi Dean, how are you doing, Lexi Dean? Oh my God, I met you. I'm gonna take video of that dog. Oh, come here, baby boy. You're funny. Yun, halos isang oras din kaming nag-uusap ni Tim, yung may-ari. Guys, may ahas. No joke. Garden hose po yan. Parang ahas, nakakatakot. Ay, naku ba? Tingnan nyo itong kalamansi ko. I'm gonna show you something. Yan, no? Yun pala, pag namumulaklak siya, and then after a while, patatanggal yung bulaklak, tapos mapapalitan ng kalamansi. So, how many bulbs do I have in here? 1. Tapos, isang bulaklak. Siguro may kalamansi dyan sa loob. Tapos, 2 bulaklak. 2. Oh my gosh, I can't wait for it to bear more fruits. Tapos, my very first calamansi juice, excited ako. Samantalang, yan yung inutil na ko. This is not self-propagating, itong ating lime. So, ewan ko kung paano siya magbubunga. Mahirap siyang magbunga. I-research ko. Sabi nila fertilizer daw na for citrus. Kaya lang pumunta ako doon sa plant nursery sa mga ano-ano. Walang special order yung citrus fertilizer. Ewan ko. Yung friend ko, binigay na lang niya yung kanyang ganito kasi hindi talaga namunga after so many years. Like, what in the world? Tapos guys, may bago na naman kaming apo. Ay, apo sa paghigugma. Oh, yan oh. If you have noticed last year, dyan sila nag-lay ng eggs. Ngayon dyan na kasi sirado na yung ating soffit dyan area. So, tingnan natin kung ano ang nangyari dyan. Very unusual. What? Unusual kinds of eggs. Tell her she needs to get him out of there soon. At dahil di colores ang mga itlog na yan, sabi ko kay Cory, baka itlog ng ahas yan. Tapos tinawanan lang niya ako, sabi niya, hindi marunong mamugad yung mga ahas, uy. So sabi ko, bakit di colores yung itlog na yan? Tapos sabi niya, ibig mong sabihin yung ahas nagko-collect ng mga dried leaves dyan or dried twigs. Tapos akyat sa bubong, papunta dyan. Tapos dyan sa nangingitlog, sabi ko, who knows? Makauwi na nga sa kabilang bahay, baka babalik pa yung mother snake. Itong mga squatter na ito, kailangang umalis.